meron na naman po tayong isang kontrobersyal na balita dito na gumimbal sa mundo ng cryptocurrency. Si Ginoong Gary Gensler, ang chairman ng SEC o Securities and Exchange Commission, ay muling nasa gitna ng kontrobersiya. Ayon po kay Ginoong Tyler Winklevoss, siya po ang co-founder ng Gemini Exchange, si Ginoong Gensler ay tinawag po niyang pure evil. Ayan. Talagang kung pag sinabi nating pure evil ay talagang siya ay walang alam kundi kasamaan. Yan, tinawag po siya ni Ginoong Tyler Winklevoss na pure evil dahil sa umano'y di mapatawad sa pinsalang idinulot niya sa crypto industry. Ngayon ay bakit nga ba ganito ang galit ng crypto community sa kanya? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ano nga ba ang mga akusasyon ni Ginoong Tyler Winklevoss laban kay Ginoong Gary Gensler? Ayon po kay Ginoong Tyler Winklevoss, si Ginoong Gensler ay sadyang nagpapahirap sa crypto industry sa pamamagitan po ng enforcement actions na umaabot na sa 104 na kaso laban sa mga crypto companies. Ang mga kasong ito ay nagdulot po ng gastos na $429 million para sa legal fees at libo-libong oras na nawala sa mga negosyante at investors. Sa kanyang post sa X, ang dating Twitter, ay sinabi po ni Ginoong Tyler, Gary Gensler is evil. Yan. Hindi siya dapat magkaroon ng posisyon sa kahit anumang institution dahil sa kanyang ginawa. Kaya yan po yung sinabi ni Ginoong Tyler. Ayan. He should never again have a position of influence, power, or consequence. Any company, university, or organization that hires or works with him post-SEC is betraying the crypto industry and should be boycotted aggressively. Ayan ang kanyang sinabi. Pinanawagan niya ang boycott sa mga kumpanya at organisasyon na konektado po kay Ginoong Gensler o sa SEC dahil umano'y nilalabag nito ang prinsipyo ng patas na regulasyon. Ang isyong ito ay sumiklab sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa pagbibitiw ni Ginoong Gensler mula sa SEC. Sa kabila ng mga kritisismo, nananatili si Ginoong Gensler sa kanyang paninindigan na ang kanyang mga aksyon ay para umano sa proteksyon ng mga investors at integridad ng market. Ngayon ay may tsansa ba na magbitiw itong si Gary Gensler? May mga ulat naman na maaaring magbitiw na itong si Ginoong Gensler bago mag-Thanksgiving o bago ang inauguration ni Pangulong Donald Trump bilang bagong presidente ng US. Ayon sa mga eksperto, karaniwan ng nagbibitiw ang SEC chairperson tuwing may pagbabago ng administrasyon. Sa isang kamakailang talumpati ni Ginoong Gensler, sinabi niya na it's been a great honor to serve with them, doing the people's work. Ayan yung kanyang sinabi. Ang linyang ito ay tinitingnan ng marami bilang posibleng pahiwatig ng kanyang resignation. Kung totoo ito, maaaring magdala po ito ng bagong pag-asa para sa crypto industry. Ang balita pa lang ng kanyang pagbibitiw ay nagdulot na ng market rally, lalo na kay XRP kung saan ay tumaas po siya ng 75% sa loob lamang ng isang linggo. Ngayon ay bakit malaking issue ang leadership ni Ginoong Gensler sa crypto community? Simula nang maging SEC chairman noong taong 2021, si Ginoong Gensler ay kilala sa pagiging mahigpit sa crypto. Kadalasan ang mga regulasyong ipinapatupad niya
ay itinuturing na hindi malinaw at masyadong mapanupil. Ang ganitong estilo ay nagdulot ng kawalang tiwala sa mga kumpanya at investors. Ayon po kay Ginong Gensler, ang karamihan sa cryptocurrencies ay walang malinaw na use case, kaya't kailangan ng mas mahigpit na regulasyon. Ngunit para sa mga tulad ni Ginoong Winklevoss, ang ganitong pananaw ay nagdulot lamang ng pagkaantala sa pag-usbong ng industriya at pagkawala ng milyong-milyong trabaho. Ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors. Kung magbitiw itong si Ginoong Gensler, maaring magkaroon ng mas pro-crypto na pamumuno sa SEC. Positibo ito para sa global crypto market na direktang makikinabang din, syempre, ang mga Pinoy investors. Maaring magkaroon ng mas malinaw na regulasyon na magpapataas ng tiwala ng mga investors at magpapabilis ng crypto adoption. Ngunit kung mananatili itong si Ginoong Gensler, ang kanyang mahigpit na regulasyon ay maaring magdulot po ng mas maraming enforcement actions laban sa mga malalaking kumpanya tulad ni Binance at Coinbase. Ito ay maaaring magdulot po ng mas mataas na takot sa mga retail investors, kabilang na ang mga Pinoy, na maaaring magresulta sa pagbaba ng presyo ng mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang nangyayari sa crypto industry ngayon ay isang malinaw na halimbawa ng epekto ng leadership sa isang emerging market. Ang kontrobersiya kay Ginoong Gensler ay paalala na mahalaga ang tamang balanse sa regulasyon. Hindi ito dapat masyadong mahigpit na pinipigilan ang innovation. Pero hindi rin dapat masyadong maluwag na mawawala ang proteksyon sa mga investors. Bilang Pinoy crypto traders at investors, mahalaga ang pag-intindi sa ganitong mga balita dahil may epekto po ito sa galaw ng market. Sa uli, ang ating responsibilidad bilang mga investors ay ang pagiging updated at maingat po sa ating mga desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.